gentlemen, are you ready? Good morning everyone. My name is Anan Ella Malan. So, ang topic ko po is technological diseases. So, ang araling tungkol sa teknolohiyang sakit ay nagpapakita ng malalim na epekto ng teknolohiya sa kalusugan ng tao at lipunan. Habang tumataas ang panggamit ng mga digital na aparadato, lumalala rin ang mga problemang pangkalusugan na nakaakibat nito. Kabila na ang Internet Addiction Disorder (IAD) at iba pang pisikal na karamdaman ng pagkapagod ng mata. Tinutuklas ng tekstong ito kung paano nagbago ng labis ang ating mga pamumuhay dahil sa sobrang pagtaas sa teknolohiya ng posibleng nakakaapekto sa kalidad ng ating buhay. Binibigyan diin nito ang pangangailangan suriin ang balance ng pagitan ng pagkuha ng benepisyo mula sa teknolohiya habang pinapababa ang mga negatibong epekto nito sa kalusugan. Ang number one is pananakit na dulot na hindi natural na posisyon ng mga kamay habang gumagamit ng teknolohiya. So, number 2 is pamumula at pamamaga sa mga palad dahil sa matagal na paglalaro. Number 3 is pinsala sa pangdinig dahil sa matagal na pakikinig sa malakas na tunog gamit ang mga headphone. So, ang number 4 is pagkabalisa at stress dahil sa takot na mawala ang mga karanasan sa social media. Number 5 is ang pakiramdam ng nag-vibrate ang telepon kahit hindi naman. Number 6 is takot mawala ng cellphone. Number 7 is problema sa pagtulog dahil sa panggamit ng teknolohiya hanggang sa gabi. Number 8 is labis na paghahanap ng impormasyon sa kalusugan online na nakakaapekto ng pagkabalisa. Number 9 is lumalaking paalala at pananaliksik tungkol sa pagka-addict sa teknolohiya. Internet Addiction. So, ang tekso ay nakatuon sa Internet Addiction Disorder (IAD) na kilala rin bilang Comprehensive Internet Use (CIO) o Problematic Internet Use (PIO). Tinalakay dito ang kasaysayan, naramdaman ang pagtatalo kung ito ba ay isang tunay na sakit at ang mabilis na pagdami ng mga kaso nito kasabay ng pag-unlad ng digital age. Binibigyan diin ng tekso na ang IAD ay hindi lamang tungkol sa dami ng oras na gumugulo online kundi pati na rin sa epekto nito sa pang-araw-araw na buhay, karelasyon at pangkahalaatang kailangan. Kabilang ang paglalaro ng pangsusugal, sex at social media. Ipinakita rin ng tekso ang mga panganib na nakaakibat na labis na panggamit ng internet tulad ng pangkalatad sa nakakapinsalang nilalaman. Panghuli, binanggit dito na wala pang universal na pinagkasunduang definition o pamantayan para sa IAD sa loob ng komunidad ng mga siyentista. Good afternoon, sir, and Assalamualaikum wabarakatuh. My name is Mahid Gampong Makarimbang, ABPD2B,
Ito topic ko report above sa what are the effects of internet addiction disorder. Ano ang mga epekto na ang internet addiction disorder? If you are suffering from this disorder, it might be affecting your personal relationship, work, life, financial, or school life. Individual suffering from this condition might be isolating themselves from others, spending a long time in social isolation and negatively impacting their personal relationship. Disclose are and dishonesty issue may also less due to due to internet addiction training to hide all the amount of time this is spent online. In addition, this individual may creating alternate person online in an attempt to max their online behaviors. Serious financial trouble may also result from a very advanced of work bankruptcy due to continued online shopping, online games, all online gambling. Internet addicts may also have trouble developing new relationship and social withdrawal as they feel more at ease in an online environment than a physical one. Kung ikaw ay dumaras ang disorder na ito, maaaring mahaapektuhan ang iyong personal na relasyon, trabaho, pananalapi o buhay, eskwela. Ang mga tao may ganitong kondisyon ay maaaring umiwas sa iba, gumugugol ang mahabang oras sa social isolasyon at nagkakaroon ang negatibong epekto sa kanilang mga personal na relasyon. Maaari rin lumitaw ang mga issue, ang kawalang ang tiwala at pagiging hindi dapat dahil sa pagtatangkang itago o ikaila ang oras ang ginugulong nila online. Bukod ito, maaaring lumika ang mga individual na ito ang mga alternatibong personalidad sa online upang maitago ang kanilang tunay na asal sa paggamit ang internet. Maaari rin silang pagkaroon ang malubang problemang pinansyal dahil sa pag-iwas sa trabaho, pagkalubog sa utang, dulot
ang patuloy na online shopping, online games, o online gambling. Nahihirapan din sila bumuo ang bagong relasyon at mas pinipiling umiwas sa lipunan dahil mas komportable silang makihalubilo sa online na mundo kasya sa tunay na buhay. Out is it diagnosed? Paano ito natutukoy? Though it is gaining traction in the mental health field, head recently added to the diagnostical and statistical manual of mental disorders as a disorder that needs more research, a standardized diagnosis of internet addiction disorder has not been discovered. This is also a significant contributing factor to the overall variability and the disorder as a whole. With range of prevalence in the population from 0.3% to and whopping 38%. Bagamat unti-unting kinikilala sa lalangan ang mental health at kamakailangan lamang ay isinama sa Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorder bilang isang kondisyon na nangangailangan ang masusing pananaliksik. Wala pang opsyonal at standardized na parahan ang diagnosis para sa internal addiction disorder dahil ito nagkaroon ang malaking pagkakaiba sa pagtukoy ang disorder na ito at ang bilang ang mga apekto ay iniulat na mula 0.3% hanggang 38% ang populasyon. One of the more accepted diagnostic assessment of internet addiction disorder has been proposed by K. W. Behind 2005 an article in Psychology and Behavioral proposed live file diagnostic creating in the identification of internet addiction disorder in the general population. Isa sa mas kinikilala pagsusuri
para sa Internet Addiction Disorder ay iminungkahi ni Kiwi Bihard sa isang artikulo noong 2005 sa Civilization Psychology and Behavior. Ayon kay Bihard, may 5 pangunahing pamantayan upang matukoy ang Internet Addiction Disorder sa pagkalahatang populasyon. Expresses conflict with the Internet constantly then about past us or future us. Palaging abala sa pag-iisip tungkol sa Internet. Madalis iisip ang nakarahan, paggamit o ang susunod na paggamit nito. Need to use the Internet with increased amount of time to gain satisfaction. Kinikilalang gumagamit ang Internet ng mas matagal upang makaramdaman ang kasiyahan. As made unsuccessful efforts to control, cut back, or stop us of the Internet. Nakaramdaman ang pagkabalisa, pagiging irritable, lungkot o depression kapag sinusubukan kontrolin ang paggamit ang Internet. Is less nanatiling online ng mas matagal kasya sa original na plano. Bukod dito, ayon kay Bihard 2005, dapat may kahit isa sa mga sumusunod upang matukoy ang Internet Addiction Disorder. Nabalangon. Mahapahamak o nanganganib ang mawalang ang isang mahalagang relasyon, trabaho, edukasyon o oportunidad sa karera dahil sa labis na paggamit ang Internet. Nagsinungaling sa pamilya, relapits o iba pang tao upang mahitago ang labis na paggamit ang Internet. Ginagamit ang Internet bilang pagtakas sa mga problema o upang maibsan ang negatibong emosyon tulad ang pagkakasala, pagkabalisa, depression o kawalang ang pag-asa. Kung ikaw ay umingi ang tulong para sa Internet Addiction Disorder, malaman na sumalalim ka sa isang mental test o
question line upang solusyon ang iyong dependency sa internet. Ang ilang sa mga pinakakalawang ginagamit ng assignment tools para sa diagnosis nito. Addiction disorder test code. Yung internet addiction test. Problematic internet as question line. Ito lahat ang question. Ito tinatawag. The problematic internet as question line. The comprehensive internet access. Yan ba lang halimbawa. First step in treatment is the recognition that a problem except explain ko lang to sa baba. Ano ang mga option na sa paggamot? Ano ang mga option sa paggamot? Unang sa paggamot ay ang pagkilala na may umihirang na problema. Kung hindi mo ahaminin na may issue ka, malaman na hindi ka maghahanap ang tulong. Isa sa mga pangunahing suliranin sa labis ang paggamit ang internet ay ang kawalang ang pananagutan at limitasyon. Good day everyone, I'm Eden Marcos. My topic is all about what are the effects of internet addiction disorder. So, internet addiction disorder, if you are suffering from this disorder, it might be affecting your personal relationships, work life, finances, or school life. Individuals suffering from this condition may be isolating themselves from others, spending a long time in social isolation, and negatively impacting their personal relationship. When we say internet addiction, tumutukoy ito sa dinormal o di tamang paggamit ng internet na kung saan nakakaapekto sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Kung saan masyadong nakatuon ang isang tao sa internet, minsan naging dahilan ng pagkasira ng kanyang buhay. So, halimbawa nito ay ang sobrang pagkababad sa internet kung saan di na kumikilos at gumagawa ng mga physical aktibidad mo sa buhay. Kumbaga, nagiging sa walang bahala na lang kung ano man mangyayari sa iyo sapagkat tutok ka kakagamit ng internet sa iyong mga cellphone o anumang device. Isang halimbawa ay ang pakalulong sa online gambling kung saan nagte-trending ngayon. At ang iba ay masyadong sinaseryoso ang gawain ito na nakakaapekto sa kanilang mga financial na buhay. Minsan ay nakakautang-utang pa dahil dito. So, how is it diagnosed? Though it is gaining traction in the mental health field are simply added to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders as a disorders that needs more research. A standardized diagnosis of internet addiction disorder has not been discovered. So, paano ba natin matukoy kung ang isang tao ay mayroong internet addiction?
Sa ngayon, sinasabi na patuloy pa ang mga research na kailangan upang mas matukoy natin kung ang isang tao ay may ganitong karamdaman. Pero base sa lumalabas na datos sa ibang artikulo na tumutukoy ang sakit na ito, kapag ang isang tao ay mas binibigyan niya ng importansya ang internet kaysa sa physical na gawain niya sa buhay. Kung minsan, hindi sila mapakali kapag hindi makapag-internet, maaaring magagalit, nababalisa at nasisira ang katinuan kapag hindi makapag-internet. So what is the treatment of? The first step in treatment is the recognition that a problem exists. If you do not believe you have a problem, you are not likely to seek treatment. So ano nga ba ang lunas sa sakit na ito? Sinasabi rito na ang unang hakbang ay kailangan mo na makita kung may sintomas ba ang isang tao o may di normal ba na ginagawa niya sa pag-i-internet. Higit na nangangailangan rito ng psychological therapy sapagkat sa ibang tao ay nagdudulot ito ng anxiety at depression. Para matulungan ang isang taong lulong sa internet, ay dadaan ka sa tinatawag na cognitive behavior therapy, kung saan ituturo o ipapagawa sa iyo na titigilan ang mga di normal na behavior o pagkalulong mo sa internet, kung saan ipapaintindi sa iyo at maaaring matuto kang humanap ng ibang pagkakalibangang pisikal at maging produktibo ka sa buhay. Some of the more common psychological treatments of internet addiction disorder include: number 1 is a family outdoor activity. So dito, gumawa ka ng banding sa pamilya mo or gumala kayo o magsaya. Number 2 is the individual group or family therapy. So dito, maaaring humanap ka ng tao, mga kaibigan o kahit pamilya mo na susuporta at gagabay sa iyo labanan ang addiction. So number 3 is behavior modification. So dito, baguhin mo ang nakasanayan mo. Halimbawa, kung madalas ka mag-online, sugal maglipat ka na lang sa physical aktibidad gaya ng sports. So number dialectical behavioral therapy. So ito yun kung saan makakatulong sa iyo maintindihan mo ang mali sa ginagawa mo at matanggap mo ito. Next is cognitive behavioral therapy. So ito yung ilihis ang landas mo na humanap ka ng ibang pagkakaabalahan. Next is equine therapy. So dito gagawa ng pagkalibangan mo, halimbawa mag-alaga ka ng mga isda o pusa. Next is art therapy. So dito matuto ka gumawa ng mga artistic na bagay o mag-drawing. Next is recreation therapy. So ito yung mag-improve ka sa physical na mga aktibidad para iwasan mo na ang pag-i-internet. Then last is the reality therapy. Halimbawa rito, mag-focus ka na lang sa kung ano talaga ang pangarap mo na maabot at kalimutan mo na ang addiction mo sa internet. So, yun lamang po. Maraming salamat. Good day everyone, my name is Asmara M. Omar. So my topic is all about fluid hyperconsumptions. So ano nga bang pagkakaintindi natin sa fluids? Fluid hyperconsumptions is a term that describes a situation where the consumption of fluids like gasoline, diesel, or even electricity is excessively high. It's like when you're driving your car and your fluid cut in the dropping much faster than usual.
So this is the one I got an example. So it's very self-evident. Machine and fossil fluids enable humans to manufacture far more cheaply than we could ever produce by hand. Our store are crammed with products that are cheap enough to buy without a second thought. Even online activity consume more energy than most users realize because massive data service required ghastly quantities of electricity. So, ang mga makina or fluids ang nagbibigay daan sa mga tao na gumagawa ng mas maraming bagay at mas mura pa kaysa sa paggawa ng mga ito gamit ang mga kamay. Halimbawa, ang mga pabrika ay nakakagawa ng maraming damit, sapatos, at mga makina at mga gamit sa bahay dahil sa makina. At mas mura rin ang mga bagay na ito dahil sa tulong ng makina. Do you know the philosopher Louis Montfort write, every theoretic innovation, no matter how innocent in intention, automatically manipulate the number of practical products and more significantly profit-making ones. It accelerates environment, ruining resources, depletion, and resources wars. Where does all that hyperconsumptions land us? In the dawn of mass extinctions, it seems atmospheric carbon is approaching and dirty typing points. AI wrote warning at night of 9 years ago. We're poisoning our air and drinking water, poisoning ourselves and wildlife with pesticides, and we literally trashing the oceans. So, saan ba tayo dadalhin ng sobrang pagkonsumo? Parang papunta tayo sa isang malaking krisis na tinatawag na ika-6 na mass extinctions. Narito ang mga ibig sabihin ng text. Ang carbon sa ating atmosfera ay papalit na sa isang tripling point na isang punto kung saan ang mga negatibong epekto ay magiging permanente at hindi na babaliktad. Ito ay ang babala na ibinigay ng AI Core noong mga nakaraang taon. Pinapamurihan natin ang ating hangin at tubig. Ang mga usok mula sa mga pabrika at sasakyan na ay nagpaparumi sa ating hangin habang ang mga chemical at basura na nakakarating sa ating mga ilog at karagatan. Pinaparamihan natin ang ating mga sarili at ang mga hayop na sa pamamagitan ng pesticides. Ang mga pesticides ay ginagamit sa pananim para patayin ang mga peste, ngunit nakakapinsala ito sa mga kalusugan ng tao at mga hayop. Tinatapon natin ang basura sa ating mga karagatan. Ang mga plastik at iba pang basura ay nakakarating sa karagatan at nagdudulot ng pinsala sa mga marine life. Sa madaling salita, ang sobrang pagkonsumo ay may malaking epekto sa ating planeta at sa ating kalusugan. Kailangan natin gumawa ng mga pagbabago sa ating pamumuhay upang mabawasan natin ang pagkonsumo at maprotektahan ang ating kapaligiran. Number 4. It carries some seriously scary risks. Some of the most dreadful unintended consequences of technology are those whose dangers we've overlooked or downplayed. Pesticides, antibiotics, flame retardants, asbestos, food additives, plastics, bugs, lead-in toys, the list goes on from the moderately harmful refined sugar to the potentially apocalyptic nuclear power. The removal procedure, which will take some uncertain number of months or years to complete, is by all accounts extremely dangerous, according to anti-nuclear activist Harvey Wasserman. The amount of radioactive cesium stored at Fukushima is 15,000 times the amount released at Hiroshima. Ito ay nagdadala ng ilang malubhang nakakatakot na panganib. So, noong 1999, isang 5,125 milyong Mars probe ang bumagsak at nasunog dahil ang isang pangkat ng mga rocket scientists ay gumawa ng kanilang mga
calculation sa millimeter at ang isa ay sa pulgada. Okay, lahat tayo nagkamali. Ngunit narito ang aking punto. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mga scientific ay hindi nagkakamali at hindi natin maaasahan na ang mga produkto ay hindi nakakapinsala dahil lamang sa sinabi ng mga scientifico at mga spin doctor. Ang ilan sa mga pinakakikilalang kilabot na hindi sinasadyang kahihitnan ng technology ay ang mga panganib na hindi natin napapansin o minaliit. Mga pestisidyo, antibiotic, flame retardant, asbestos, food additives, plastic bag, lead ng mga laruan. Nagpapatuloy na ang listahan mula sa katamtamang nakakapinsala, pinong asukal hanggang sa potensyal na apocalyptic nuclear power. Mayroong hindi mabilang na mga produkto ng consumer sa malawakang paggamit na ang consumer ay malawakang paggamit na sumailalim sa kaunti hanggang sa walang pagsusuri sa kalusugan at kaligtasan. Kabilang ang 80,000 na mga kemikal na ang mga epekto nito sa kalusugan ay hindi pa nasusuri. Pero hindi kapanipaniwala, ipinapalagay na ligtas hanggang sa mapatunayang nakakapinsala. Mapapatawad ka sa mga pag-aakalang ang aming pamamaraan ay regulation na nakabatay sa prinsipyo ng pag Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone, and especially my teacher instructor, Sir MB Unat. My name is Saifuddin M. Ork, ABPD 2B, schedule code 2150 STS. In continuation report of group 4 is my topic is all about it erodes our privacy. It erodes our privacy. The bears mentioning even though it seems that many Americans under the age of 60 don't really care very much. If we did care, Edward Snowden's revelation alone would have offered the government. Isa sa mga halimbawa po ng nasa picture po ng aking report ng It Erodes Our Privacy is isang halimbawa ng kung paano niyayakap ng teknolohiya ang ating privacy ay ang malawakang paggamit ng social media platforms. Kadalasan kinokolekta ng mga platapormang ito ang napakaraming personal na impormasyon mula sa mga gumagamit tulad ng lokasyon, interes, gawi sa pag-browse at pati na rin ang mga pribadong pag-uusap upang makagawa ng detalyong profile ng bawat isa. Ang impormasyon nito ay kadalasan ginagamit sa target advertising na maaaring magmukhang labis na nakakaabala at paghimasok. Sa ilang pagkakataon, ang mga data breach o hindi otorisadong pag-access sa mga impormasyon ay maaaring magdulot ng seryosong paglabag sa ating privacy, tulad ng mga insidente kung saan ang mga hacker ay nakakapag-access ng personal na impormasyon mula sa mga social media companies o ibang online sa serbisyo. Ang patuloy na pagkolekta at pagpapakita ng personal na impormasyon na ito ay
unti-unting nag-aalis ng kontrol ng mga tao sa kanilang sariling privacy. So, sa makabagong panahon, ang teknolohiya ay may malaking papel sa ating pang-araw-araw na buhay. Mula sa smartphone, social media, hanggang sa mga online platforms, ang mga bawat aspekto ng ating buhay ay konektado sa digital na mundo. Bagamat maraming benepisyo ang dulot ng teknolohiya, isang seryosong isyu na lumitaw ay ang pagguho ng ating privacy. Habang ang mga teknolohiyang ito ay naging mas advanced, ang ating personal na impormasyon ay nagiging mas madaling ma-access at manipulating na nagdudulot ng malaking epekto sa ating privacy. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang ating privacy ay ang patuloy na pagkolekta ng personal na data ng mga kumpanya. Halimbawa, ang mga social media platforms tulad ng Facebook at iba pa ay nag-imbak ng impormasyon tungkol sa ating mga interes, lokasyon, gawi sa pag-browse at maging ang ating mga pribadong pag-uusap. Sa tuwing ginagamit natin ang mga platform na ito, hindi natin namamalayan na ang ating bawat galaw sa online ay sinusubaybayan. Ang mga impormasyon nito ay ginagamit ng mga kumpanya upang makapagbigay ng mga target ads o upang mapabuti ang kanilang mga serbisyo. Gayunpaman, ang sobrang pagkuha ng impormasyon na ito ay nagiging labis na paghimasok sa ating personal na buhay. Bukod dito, marami sa ating hindi lubos na nauunawaan kung paano ginagamit at pinoprotektahan ng ating data. Maraming tao ang hindi binibigyan ng sapat na impormasyon ukol sa kung ano ang nangyari sa kanilang personal na data. Kapag ito ay kinokolekta, sa karamihan ng mga kaso, hindi rin namin alam kung ano ang mga third-party companies ang mga may access sa ating impormasyon. Kapag hindi natin alam kung paano ito ginagamit, nagiging mahirap para sa atin na mag-desisyon kung ano ang narapat o hindi narapat na mangyari sa ating mga personal na datos. Isa sa malaking panganib ay ang mga data breach o pagnanakaw ng mga impormasyon. Pagnanakaw ng mga impormasyon, hindi maiwasan na may mga pagkakataon ng mga kumpanya o online platforms ay nagiging biktima ng hacker o cyber attacks. Kapag nangyari ito, ang ating mga sensitibong impormasyon tulad ng mga bank account at iba pa ay maaaring makuha ng mga hindi otorisadong tao. Dahil dito, nagiging target tayo ng identity thief at iba pang uri ng cybercrime na maaaring magdulot ng malalim na epekto sa ating pamumuhay. Sa ganitong mga sitwasyon, nawawala ang ating kontrol sa kung paano ginagamit ang pinapalaganap ang mga personal na impormasyon. Tila ba ang ating privacy ay nawurong habang ang mga digital na sistema ay patuloy na umuunlad. Ito ay isang serbisyong issue na kinakailangan natin ng agarang aksyon upang ang mga kumpanya at gobyerno upang matiyak na may mga hakbang na sinasalang-alang ang mga karapatang pang-privacy. Ang mga batas na napoprotekta sa personal na impormasyon tulad ng General Data Protecting Regulation sa Europa ay mga hakbang na nakatutok sa pagprotekta sa ating privacy. Sa digital na mundo. Sa kabuuan, ang teknolohiya ay may malaking epekto sa ating privacy. Habang patuloy itong lumalaki at umunlad, ang ating personal na impormasyon ay nagiging mas madaling ma-access at gamitin. Ang kawalan ng kaalaman
ang patuloy na pagkolekta ng data at ang mga panganib na data breaches ay nagpapahina sa ating kontrol sa ating sariling impormasyon. Sa kabilang banda, ang mga benepisyo ng dulot ng teknolohiya ay mahalaga rin na panatili ang ating privacy at magkaroon ng mga regulasyon na nagpoprotekta sa ating mga personal na data. And next po is it depends inequality. Ang example po ng it depends inequality sa aking report na picture is bagamat maraming benepisyo ang hatid ng makabagong teknolohiya, mayroon din itong mga negatibong epekto, partikular sa aspekto ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang mga makabagong teknolohiya tulad ng internet, smartphone at iba pa ay hindi pantay-pantay ang distribusyon at pag-access. Ito ay nagiging sanhi ng nagpagpapalalim ng agwat sa pagitan ng mga kaya at ang mga mahihirap, at higit pa ng mga bansa maunlad at hindi maunlad. Ang kakulangan na pantay at access sa teknolohiya ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi pagkapantay-pantay ang pagka-process sa mundo. Isa sa mga pangunahing sanhi ng hindi pagkapantay-pantay sa teknolohiya ay ang tinatawag na digital divide. Ito ay tumutukoy sa agwat o diferensya sa access sa teknolohiya at internet sa pagitan ng mga tao o lugar. Sa mga lugar na mahihirap o hindi maunlad, marami sa mga ito ang hindi kaya makapag-access ng internet, mga smartphone o kahit computer. Dahil dito, nahihirapan silang makihalok sa mga aktibidad at serbisyo na nangangailangan ng teknolohiya tulad ng online education, remote work, at ang paggamit ng mga government service na ngayon makikita lamang sa online. Ang mga tao hindi nakakapasok sa mga serbisyong ito ay dahil dito, ang mga mag-aaral mula sa mga may kaya ay nagkakaroon ng mga mas mataas na tsansa na magtagumpay, samantala ang mga mag-aaral mula sa mahihirap sa pamilya ay nagiging limitado ang pagkakataon na nagiging sanhi ng mas malalim na hindi pagkakapantay-pantay sa larangan ng edukasyon. Hindi lamang sa edukasyon kundi pati na rin sa trabaho. Hindi lamang sa trabaho, malaki ang epekto ng hindi pantay na access sa teknolohiya. Sa mga industriya ngayon, ang mga trabaho ay kadalasan nangangailangan ng kaalaman sa paggamit ng mga digital tools at platforms. Ang mga tao na walang sapat na kaalaman o access sa teknolohiya ay nahihirapan makukuha ng mga modernong trabaho o oportunidad sa negosyo. Sa kabilang banda, ang mga access sa teknolohiya ay nagkakaroon ng mas maraming oportunidad na makapagtrabaho ng malayo o magnegosyo sa online. Kaya't lumalawak ang agwat sa kita at oportunidad sa pagitan ng mga may kaya at mga mahihirap. Ang hindi pagkakapantay-pantay sa teknolohiya ay hindi lamang isang lokal na isyu kundi isang global na problems. Ang mga bansang maunlad ay mas mataas na access sa teknolohiya at internet, kaya mas mabilis nilang naabot ang mga benepisyo ng makabagong mundo tulad ng mataas kalidad ng edukasyon, mas magagandang oportunidad sa trabaho, at mas mabilis na access sa mga serbisyo at kalusugan. Sa kabilang banda, ang mga hindi maunlad na bansa ay nahihirapan makasabay kaya't patuloy nilang nararanasan
ang mga negatibong epekto ng kawalan ng teknolohiya na naging sanhi ng mas malalim na agwat sa pagitan ng mga bansa. Sa kabuuan, ang teknolohiya, bagamat may mga positibong epekto, ay nagiging sanhi ng nagpapalawak ng hindi pagkakapantay-pantay sa mundo. Ang kakulangan sa akses sa makabagong teknolohiya ay isang malubhang isyu sa nagiging sanhi ng mga pagkakaiba sa edukasyon at trabaho at iba pang serbisyong pang-ekonomiya kung hindi magkakaroon ng mga hakbang upang matiyak ang pantay-pantay na akses sa teknolohiya. Patuloy na magiging sanhi ito ng umalalang hindi pagkakapantay-pantay kung hindi lamang sa loob ng mga bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Yun naman po ang aking report, and that's all. Thank you, and especially Sir MB Unad.